morning. Good morning. Good afternoon, no? So, again. Good afternoon. Yes. Hi, Kuya. Good afternoon sa inyo. So, by the way, binisita natin si Kuya Claudio Juan. Siya ang kilalang artist dito sa Culyon. At sa totoo lang, siya lang ang nakilala ko talaga nag-iisang napakagaling na artist sa Culyon, Palawan. Yes, Kuya. Oo. And sa nakita nga ninyo, di ba, iniikot niya tayo dun sa kanyang mga creation at inisa-isa niya. No? So, ang gusto ko lang na ipahatid sa inyo is, we know na ang Culyon, Kuya, is a very far island, no, sa ng Puerto Princesa. Diba? From Puerto Princesa, siguro more or less 1.5 hours by van. And then, hanggang 2 hours, parang gano'n, no? El Nido. Yes, and then from to El Nido, and then from El Nido to Coron is another 1 hour, and then from Coron to Culyon another 2 hours, 1.5 to 2 hours. So either dun kayo sa Pascan or dun kayo sa local boats, local boats. So Kuya Claudio, gusto ko lang sana i-ask sa'yo, kailan ka ba nagsimula na gawin itong mga creation mo na to? At kailan mo na-discover na meron ka palang magaling na skill sa pag-craft ng mga kakaibang disenyo, hindi lang mga jewelries, hindi lang yung mga pang-display, kundi yung mga driftwood guys, ang daling niyang gumawa. Kakaiba yung mga disenyo niya na kanina nga pinakita natin. And sa susunod na mga araw, ay papakita pa niya yung ibang creation niya. Sige Kuya, kailan ba nangyari? Mahabang story. Pero since elementary days, lagi ako nanalo sa best lantern, making lantern. Ako parati ako. So nung high school ako, lagi akong 100% sa mga record na teacher kami si Sir Palay. Paborito niya ako kasi nung mag-college na ako, doon ako nag-stay nag-aral sa Manila, nakapag-asawa ako. Parang naputol kasi iba na naging naging path ko, iba na. Kumbaga sa kasi kung nasa office na. Nung umuwi ako kasi nung time na yun, nagkaroon ako ng sakit. Pero dapat na-comatose ako ng opera na ako sa spinal cord ko. Sunod, kumbaga sa ilang taon din ako pinahirapan. Sumunod nun na ako ng doktor na may schizophrenia. So, kumbaga sa hindi ko na mabibigay yung 100% ko kasi tinaningan na rin yung asawa ko ng 5 months to live. So wala akong magagawa kasi ubos na rin yung pera, uwi ako ng zero talaga dito sa Togo. Although naranasan ko na maging kumbaga sa yung mayroon ako, pero nung alam ko pagbalik ko wala talaga kasi yun yung hospitalization ng maintenance ng asawa ko, yung sa akin, maintenance ko rin. Kumbaga sa wala akong no choice. Kaya uuwi ako ng Palawan na 0 lang. So, pero nung nandito na ako sa Culyon, kumbaga sa doon ko nararamdaman siguro yun na rin Lord. Kasi nung time na parang nag-umpisa siya sa nag-umpisa siya nung kasi mga gamit namin, naiuwi ko na dito. Napakan ko yung nang i-explain ko sa iyo kung paano. Napakan ko yung bao. May napakan akong bao. Sunod tumama doon sa basket na nakita ko yung siguro po yung nag-flash na sa amin sa bao na yun. Nag-flash pa ako kasi yung basket na yun, misis ko kasi nagtatrabaho sa Rustan, sa bake shop. Yung basket na dala-dala niya, may wave na ganito. Kung papansin mo sa kahit i-google mo, walang makikita na bao na naka-wave.
usually walang may mga ano, pero nung ano pa wala talaga may nakawig. So na pumasok sa ano, naiwig ko. So naganda ako sa pagkakawig na yun, naka-diretso na yun. Kumbaga sa ano, doon ako nagsimula. Hanggang nakikita ng ano, kung pwedeng ibenta. Kumbaga sa usually, dapat ano ko lang, i-display ko lang yun. So marami na mga pumupunta dito, nakikita nila doon sa place ko na ano na maganda pala to. Kumbaga sa ano. So kumikita ako doon, pakonti-konti pa lang. Hanggang sinamahan ko na ng ano, nung time na Centennial 2006 yata, 2006, nanala ako sa bidding kung paggawa ng kwintas. Hindi ganun ka, kapunin ko kasi kumbaga sa ano, pangit na kasi nakasimulan ko. Doon ang diretso-diretso na. Doon diretso-diretso na yung ano na, yung talent pala, kumbaga sa lumalabas yung talent mo talaga eh. Kumbaga sa ano, doon ako nagsimula na pakilala. Hindi naman kilala na ano, kumbaga sa ano, kasi umikot ka doon sa school, parang ako lang talaga yung may ganong ano, yung gumagawa ng souvenir. Kasi sunod sabi ko, lahat naman ng bagay binigay ni Lord na dapat pakinabangan, na dapat ano, kumbaga sa ano, na may magagawa ka talaga. Kasi ako yung tao pag nakita ko isang bagay, alam ko na kung anong kainat, kung anong magagawa mo doon sa ano, kahit ulti mong bato, alam mo na kagad. Tumatakbo na yung ano ko, tumatakbo na yung utak ko. Tumasya, nagagawa ko yun. Kumbaga sa ano, dahil nga naano ako sa mental, nagkaroon ako ng problema. Kumbaga sa ano, doon ko in-enjoy. Dahil ayaw ko ang ano na isipin na kapag na-depress ako, na may sakit ako ganito, may spinal column ano ako, na-paralyze ako. Inisip ko yung lakas ko. Hindi doon sa para sa negative side, para sa ano na gusto mo ipakita na ano. Kasi nalaman talaga niya kasi ilang beses kasi ako nagkakaroon ng sakit. Kung gusto ko ipaalam sa kanila yung ito yung kinakawan, yung ito yung dinidiscriminate ko. May nagagawa pa lang ganitong ano. Kaya, imbis na matitres ako, kumbaga sa ano, gusto ko ipakita sa tao na hindi ito ano. Kasi ang una gano'n ang inisip nila, ngayon hindi eh. Kasi ang inisip nila, ang nakakagawa niya kasi magaling. yun ang perception nila ngayon. Kasi matalino, kaya gumagawa, nakakagawa ngayon. Hindi na ito sa negative side. Sunod nung time na yun, kumbaga sa ano, nakilala ako, yung mga bata na yung mga items ko dito kasi yung mga ginagawa ko, yung nakikita lang sa tabing dagat, nakikita sa mga forest, ang mga bata na pag nakita, kuya, may ganito ako, may shell ako ganito, kuya, ano magagawa mo dito? Kaya pwede pa ako dito, ganito gusto matuto, ganito. Doon ako nag-strive na, although na siguro yung ano ko, yung means ko, yung ano ko sa ano, yung ano, financially, talagang video short tayo. Pero doon sa tiyaga mo, wala namang problema, basta nakikita mo lang namin, hindi mo na kailangan yung pera talaga eh. May kagastos ka, pero may ano lang ako dito kasi may mga bata na tinutulungan ako. Pagdagal ng allowance nila doon, medyo ako nag-ano. Kasi kung minsan, gagawa ko, kailangan mo rin talaga ibigay sa kanila kung anong gagawa nila. Kasi kung kita ko dati, siguro binibigay ko mga 5 pesos, 10 pesos. Tuwa-tuwa na sila kasi kung minsan, pag mabili sila sa isang ilang oras lang, 300 na sila eh. Tuwa-tuwa yung magulang. Which is hanggang ngayon, nakikita ko pa rin yung work ko na yung naiambag ko sa kanila na yung pasalamat ng nanay. Minsan sa Facebook na, sasabihin ka, maraming salamat yan, natutuwa anak ko kaysa nagbisyo siya. Kumbaga sa ano, may pandagdag pa ka siya ng ano, although na wala ako kahit pa paano, kumbaga sa ano, nandiyan ka Kuya Claudio, maraming salamat. Ano ang pinakaano ko? Kumbaga sa hindi yung sa award na ano, kumbaga sa ano, yung parang reward ko, yung parang kumbaga sa ano, may achievement ko, parang yun ang pinakamalaking ano ko eh. Hindi yan sa kung anong award na natanggap ko, yung bang parang fulfillment na rin yung sa ano ko, kumbaga sa ano, yung mga bata na nakikita ko, kuya, pag nabalik ko dyan ako nagagawa dyan, kumbaga sa ano, yung naisishare ko na rin yung talent na natutunan ko sa iyo. Yun siguro, kaya gusto ko rin magpatuloy. Gusto ko rin kumbaga sa ano, i-share ko pa yung talent na meron ako sa mga
darating ang araw sa mga kabataan na gusto matuto. And speaking of gustong matuto, guys, no? Actually, gusto ko rin matuto. So, watch out sa mga susunod na araw, no? Magkakaroon tayo ng daily series, no? Kung paano gumagawa ng mga creation ni Kuya. Siyempre, basic lang yung ituturo niya sa akin. I don't know kung saan kami magsisimula para matuto rin ako. Kasi, imagine guys, I've been in Culion for 2.5 months na. Going to 3 months na. Yes, Kuya. And 5 months na ako sa Palawan. Sa Palawan area. So, naisip ko kasi I want something na pagbalik ko, no? At umalis ako sa Culion, here in Palawan specifically, no? Ay meron akong dadalhin na natutunan akong skills, no? So, noong una hindi ko naiisip yun, pero biglang pumasok sa isip ko na why not i-train ako ni Kuya Claudio and i-credit ko talaga yung natutunan ko yun sa kanya. So if ever yung natutunan ko yun yan, Kuya, ay mag-prosper, no? At kung mag-interesado talaga ako na pagyapunin pa, talagang I am very, very grateful dahil i-share mo yung talent na sa akin na yan. And ikaw yung ilalagay ko talagang numero 1 mentor ko sa paggawa ng Siyempre, for me, sobrang happy ako dahil si Kuya hindi siya madamot na magturo. Imagine yung mga bata na interesado, tinuturuan niya, no? And ang sabi ko nga kay Kuya, makakatulong ako para mas ma-improve pa, maayos, magkaroon siya ng sistema sa pagtuturo, which is magagamit yan para medyo makaragdag din sa kanyang kita. Kasi we know Kuya is PWD, no? And gusto rin natin siyang tulungan talaga na madagdagan yung kanyang kita. So guys, I highly recommend yung shop niya na Kuya, tell them yung pangalan ng shop mo. Yung shop ko, nakano siya Mustara, one-stop souvenir shop. Located in Tulango, Culion, Palawan. Siguro mga 10 minutes from here. Magra-right side ka lang, yung way. Actually, walang 10 minutes. Mga 2 minutes lang. From here? Oo, nag-gaya. Oo, Magta-tricycle ka. magta-tricycle. Pero kung wala Sinasabi ka ko, mga 10 ano, minutes, grupo, lakad. lakad. Actually, pwede nyo lakarin. Katulad na ginagawa ko. Naglalakad ako papunta dito sa kanila. Yun. And then, another thing nga pala, Kuya, is, meron pa akong gusto kayo. Itong buong area nyo na to, ito yung shop niya sa baba, and yung taas, siya rin yung gumawa niya, no? Katulong niya yung kanyang kapatid sa pag-design. At naka-plaster siya sa wall ng bundok, yung bahay niya na to. At ayan nga, mamaya papakita ko sa inyo. At kung tutuusin, no, sino yung makakaisip niyan na gawing parang isang ideal na bahay na very, very creative po siya. Grabe yung pagka-creative ng bahay niya na to. At mamaya pakita natin yan. So Kuya, anything na gusto mo ibahagi pa sa iyong mga fans, no? Kasi I know nagpa-customize ka rin at hindi nila alam yon. So, tell them na if ever they want to order via online, pwede ba? Or pwede bang pagdating nila dito bago sila dumating, na-customize mo na, and then para, syempre yung iba kasi hindi na makatulad ko na talaga nung nag-stay ng longer. So, at least, order na sa iyo ng ahead of time. Pwede po yun. Basta may ano naman akong Facebook. So please tell them yung Facebook mo at yung contact number mo. Claudio Dalabahan. Yung nakadilaw na t-shirt. Okay. Yung shop mo, Kuya, yung shop mo. Amustara. Sunod yung ano. Yung number sa Smart 0962-315-404. Saktong 0916
0917-6260-109. Ayun. Thank you. So guys, narinig niyo yung number niya. At syempre, visit his page, yung Amostara Amostara One Stop Souvenir Shop. Pero tutulungan natin si Kuya pagdating sa kanyang social media marketing. Yan naman ang promise ko sa kanya. Dahil sabi nga, yes, energy should continuously flow. So kung si Kuya, tutulungan niya ako, matutunan yung skills niya, promise ko kay Kuya, tutulungan ko naman siya sa marketing ng kanyang product dahil alam naman ninyo, I'm a digital marketing strategist and yung social media marketing ang pinaka mahalagang pwede natin ituot kay Kuya Claudio para ma-enhance pa at dumami pa yung kanyang mga taga-hanga and at the same time, guys, i-follow niyo yung kanyang personal account, Kuya Claudio One. Hanapin niyo, i-follow niyo kasi nagpo-post din siya doon and please follow also his page, yung Amostara One Shop Stop Souvenir Shop. Kuya, anything that you want to add pa? Huwag kayo mahiya, visit niyo ako dito. Although ako mas mahihayin sa inyo. Pero okay lang kung ano naman. Kaya sabi nga ng yung mga ibang nakakaano mga bisita ko dito. Masyado daw silang binibig. Kasi lahat ng request nila nasusunod. Wow. O diba? Guys sa mga susunod na araw, malalaman nyo kung ano ang unang-unang product na, unang-unang design ang aking I guess, Kuya, I'm very interested gumawa ng earrings. So, parang doon ako nai-incline. So, I guess, yan ang unang-una kong pagpa-practice. So, why not? Makapag-add tayo ng design variant ni Kuya. Tapos, dapat Kuya, bawat variant design mo may pangalan. I mean to say yung tawag din sa design na yun. Tapos, yun, pag in-add kayo sa akin, rose. Di ba, Kuya? Okay ba yun? Marami akong mga dyan, alungkatin mo. Yeah. Tapos, bahala na ako mag-combine. Sige. Tingnan natin kung paano ako gagawa ng first creation ko. At fully, i-document natin yan para naman ma-update kayo kung ano yung pagtuturo rin ni Kuya Claudio sa akin. Alright, so syempre hindi natin masyadong i-focus yung paano yung actual. Dahil syempre kailangan pumunta kayo dito kay Kuya, di ba Kuya? Para at least makita niyo yung shop niya and at the same time, bumili muna kayo ng kanyang creation. At may isa pa Kuya, ngayon pala nagpapa-thank you na ako kasi si Kuya, ginawa niya ako ng necklace. So, itong necklace na to ay very, very authentic and only designed for me. Look, guys! Thank you, Kuya! Very, very nice. At sige nga, Kuya, sabihin mo muna kung ano itong creation na tell us. Usually, ano to? Combination ng buto ng kahoy, shell, saka beads. Mix siya. Kumbaga sa ano, lahat ng yung mga design makikita mo dito sa ito naman shell na to, kumbaga sa ano, makikita niyo yung hindi niyo makikita ang shell na ganito ang shell, naka-sander siya, kaya makikita niyo yung mga putas-putas. Yeah. Kumbaga sa ano, yung shell itself, may marami ka pang magagawang design. Yeah. Nakita ko, ang gandang gawing earrings din to. Oo, yeah. Diba? So, ayan, isusuot na natin. Pero pakita muna natin dito sa camera. Guys, look kung gaano kaganda yung creation ni Kuya na necklace para sa akin. And Kuya, di ba sabi mo, dami mong Marami na bumibili? gustong bumili. Kaso may pangalan. May pangalan guys, tingnan nyo. Hindi nyo pwedeng bilhin. Ayan o, Rose. So, Kuya, yung mga ganitong customized na necklace, no? Pwede mong gawin din sa kanila, di ba? Pwede. Tama? Kung mag-order sa'yo, di ba? Ayan. So, for the pricing, guys, kausapin nyo na lang si Kuya Claudio. Siyempre, siya nakakaalam kasi alam naman natin pag-customize, di ba? Very, very focus ang paggawa. Yan, ang creation ng
Kaya, tingnan nga natin. Suot na natin ha. Suot natin. Susuot ko kuya. Yay! Ano po? Adjustable. Adjustable siya. So, hindi ko siya masyadong iaano. Kasi parang mas maganda siyang tignan ng ganito lang siya. Oo. Oh, di ba? Ang ganda. Nag-compliment siya sa aking earrings. Oh, guys. Nag-compliment siya dito sa earrings natin. At, so pwede ko na ito isuot. Tara, mag-party na tayo. Maganda bagay sa Yun, di ba? Ay, mukha akong Diyosa dito. ano yun? Parang nasalagan ko lang ang buwan. Namara ka rin sa luyo. So salitang kuyon. Salitang kuyon. So guys, ayun lang. So dito nagtatapos yung maiksing interview ko kay Kuya. Naka 21 minutes din pala tayo. Pero babalikan natin ulit si Kuya. Sabi ko nga sa inyo, everyday for a week, no? Ay talagang bababad tayo para na matutunan natin yung ituturo ni Kuya na skills natin for craft creation. Woo! Excited na ako. Ikaw ba, Kuya? Excited ka na lang sa pagturo. Tingnan natin kung Pero may matututo. kita ko. Yun nga eh, sabi na namamalo siya ng kamay. Oh my God! Isang turuan lang dapat kuha mo na. Paano pag hindi? Palalayasin mo na ako. Hindi ka pwede. Oh my God. Parang error pala na teacher ko. Once mo lang tuturo, makikita mo talaga sa yung ano eh, yung talent inside of you. Sunod yung interesado ka nandun, yung nakikinig ka nandun dapat. Pero kung hindi ka nakikinig, wala ka doon sa mga interesado, hindi ka masaya, hindi ka pa. Oh my God, guys. Parang kailangan ko talagang mag-seryoso sa pag-turo niya sa akin. Usually hindi naman talaga, hindi ako naniniwala na kailangan isa-isa ng yung basic lang ang pwedeng ituro. Kasi kung alam mo na yung basic, madali ka lang. Kasi hindi mo lagi na ituturo sa kanila lang. Kasi pag nakita mo na kagad, kasi may mga bata naman lang eh. May mga bata na tulad ng yung iba, yung mga matatanda. Nakailang na kami session, naka-4 na araw. Ganun lang paulit-ulit. May isang bata na tinuruan ako, 2 bata, magpinsan. Ang bilis. Isang lang kuha ka agad nila. Ibig sabihin, nandun kung interesado ka, nandun yung talagang line mo talagang magano gawa mo. Kasi iba-iba kasi linya yan. Naniniwala ako sa'yo. Sige. Pero ako nakikita ko na yung nasa na akong line. Napagawa na yun. Pero May mga gamit yan sa so tingnan natin talaga Kuya kung makakapag-create ako ng kakaibang design sa paggawa ng So yan. Get ready, guys. My first creation here in Korea, Palawan. Pero limited lang yan. Yung kalawang mo ako. Patetit lang ako. Ibabad natin sa ano ngayon. Hindi pa ako nag-apag kasi ganito. Pwede ibabad natin sa or isan pa. Gusto ko lang ito lang, isasabit mo lang ng napaka-simple lang naman ng earrings. Yeah. Pero syempre gusto ko rin matuto ng mga pag-trade-trade. Ito yung ito yung dalawa lang kasi yung ginano ko. Tinuturo kong tali. Ito gusto ko matutunan ko. Parang ang ano niya. Yan. Yan. Pero parang mas pareho. Parehas lang sila. Malaki lang po yung This one, iba. yan iba. Ito masalimuot kasi ibabaw ilalim, ibabaw ilalim. Ito puro ibabaw lang, kaya umiikot siya. Parang hindi na. Pero kung yan ang matutunan mo, wala ang problema. Kasi pwede mo nang yan sa kulay, combination mo, pwede mo. Pero may mga tali na iba-iba rin. Pero ito po,
mapapansin ko yan pa lang. Pero may balak akong ganun. Sige. Woohoo! So guys, we have to end this short interview with Kuya Claudio Juan, the owner, no, of Amostara One-Stop Shop Souvenir Shop here in Barangay Culango, Culion, Palawan. And Kuya, would you like to take some photo of us showing this creation of yours? Para pag may kumili, magpa-customize, makikita na, maganda pala, mag-order na pala. Yeah, okay, so wala. Okay, palitan mo na lang. Yeah, pwede ka magpalit na iba. Okay, sige kuya, your phone na lang muna. Tapos, pwede mong ipakita sa kanila na maganda pala yung creation. Ano, diba? So guys, mag-picture lang kami sa gano'n. Ako kuya ha. Para hindi kami hirapan. Ako magaling mag-selfie. Yan. 1, 2, 3. Isa pa. Dapat pala. Sige. Yan. Yung kwintas. Okay. 1, 2. Nag-picture na ba yun, kuya? Tama. Hindi pa. Kanina hindi. Okay, 1, 2, 3. Okay. Maganda yan. May video. Hello guys! This is Kuya's creation. Look how beautiful it is. Diba sa mga gustong mag-order. Ayan po. Kuya, it's your time to invite them to your... Hello, visit my place. Culango, Amostara. Thank you. Alright. So guys, bye!